Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni na Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak, kaya't sinabi nila, "Huwag kayong umiyak." Wika pa nila, "Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo." Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, "Walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliliwanag sa kanila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay pagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulit ito, na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sa mairin, Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan.
Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong na nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang puno ng kagalakan at pagpapalang hapon po sa inyong lahat na nakikiisa sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin bilang isang simbahan ang paggunita kay San Jerome na karaniwang isinasalin sa Pilipino bilang San Jeronimo na kung tutuusin ay lalabag sa usapin ng pagsasaling wika, partikular sa Pilipino sapagkat kapag magsasalin, hindi dapat isinasalin ang pangalan, yung mga pangalang pantangi, yung tinatawag natin na mga proper noun. Kaya sa aking pagbabahagi, mapapansin ninyo na Jerome pa rin ang aking gagamitin. No? Si San Jerome ay isang pari at tinagurian ring doktor at pantas ng simbahan o doktor o pantas ng simbahan. Ipinanganak siya sa Istridon na sa kasalukuyang panahon ay mas kilala na bilang Slovenia. Ang buhay ni San Jerome ay kababanaagan ng tunay na pagmamahal sa banal na kasulatan, kung saan hindi lamang niya ito isinalin sa wikang Latin, subalit ganun din ay sinikap niyang maisalin rin ito sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. Sinikap niyang makita sa kanya mismong pamumuhay ang salita ng Diyos na nakapaloob rito. Naging sentro ng buhay ni San Jerome ang banal na kasulatan. Kaya naman hindi lamang siya nadala nito sa kabanalan, subalit gayon din ang mga taong pinahihintulutan ng Diyos na kanyang makasalamuha sa kanyang buhay. Sapagkat tunay nga na natagpuan niya ang kanyang kaligayahan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos na matatagpuan pangunahin sa banal na kasulatan. Ang diwang ito ng kaligayahan mula sa mga utos ng Diyos ay malinaw na ipinahahayag rin sa atin ng ating salmo. Sa English translation, ang ating salmo ay, "The precepts of the Lord give joy to the heart." Medyo malayo yung pagkakasalin sa Pilipino na ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Kung isasalin siya ng mas malapit, dapat ito ay ang mga utos ng Diyos ay nagbibigay kasiyahan sa puso. Ganun pa man, dito rin tayo nais anyayahan ng ating ebanghelyo. Bilang mga tagasunod ni Kristo, ang matagpuan rin nawa natin ang ating kaligayahan sa mga utos ng Diyos sa pagsasakatuparan ng mga ito na matatagpuan sa banal na kasulatan. Sa halip na hanapin natin ito sa mga bagay na material, magarbong pagsasaya o maluhong pamumuhay. Kaya nga kung narinig ninyo sa ating ebanghelyo, pinagbilinan yung mga isinugong alagad na huwag magdala ng lukbutan, supot o panyapak sa kanilang pangangaral. Ito'y upang maipakita ang kahalagahan ng pagbibigay
ng pagtitiwala sa Diyos ng higit sa anumang bagay, upang sa Diyos sila dumepende at hindi doon sa mga material na bagay. Sapagkat ang kagalakang nakaugat sa pagkaalam, pagkaunawa at pagsunod sa mga salita ng Diyos at hindi sa mga bagay na material, ay tunay namang nagbubunga ng kalakasan upang malampasan at mapagtagumpayan ang iba't ibang anyo ng pagsubok sa ating buhay. Kaya nga narinig din natin sa unang pagbasa, ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Sa ganyan diwa ay patuloy nawa nating hangarin ang kagalakang nagmumula sa mga salita ng Diyos upang ang bawat nating pagkaalam at pagkaunawa sa kanyang mga utos ay magdala sa atin sa isang buhay na banal, nananatiling matatag at sumusunod sa kalooban ng Diyos kahit sa gitna ng mabibigat na pagsubok at nagsisilbing buhay na salita ng Diyos. Pagkat ang nababasa nating mga salita niya ay hindi lamang natin inuunawa sa halip, ay nababasa rin ng ating kapwa sa atin mismong pamumuhay sa araw-araw. Sa gayon ay nagiging katulong tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Sa maraming taong nagnanais o nangangailangan ding makarinig at maranasan ang mabuting balita ng kaligtasan. San Jerome, ipanalangin mo kami. Mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Ang ating pong itutugon sa bawat kahilingan, basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bukasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Para sa lahat ng mga bumili at nagsindi ng kanilang mga kandila sa ating Candle Chapel, at para sa lahat ng nabigay ng kanilang donasyon, naway dinggin ng Panginoon ang kanilang mga panalangin at ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Kung ang mga ito'y naaayon sa banal na kalooban ng Diyos at makatutulong sa kanilang kaligtasan, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumauna na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Itaas din natin sa ating butihing Diyos ang mga panalangin ibinubulong ng ating mga puso sa katahimikan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon.
Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at punit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't maghari ang lahat ayon sa kalooban. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita. Alinsunod sa ipinamalas ni San Jerome na halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jerome ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami nagbubuhos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami lahat. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes na ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Jerome, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jerome ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At away pagpalain kayo at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, Amen. na ipagdiwang na po natin ang misa. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang ating kapwa ay paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ayun at ipahayag, iyang pagaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, ganda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang anis sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayon at iba.